madre, EC125i ang harap natin ngayon at hindi yung carb version. So, take note, ang kulay nito is nakaka-medium green. And also, ito yung re-review natin ngayon sa pagkakataon ito. So, alamin muna natin ngayon yung technical specs ng motorcycle na ito. Sinabi mabuti, same lang din ito nung katulad ng una na carb version na naka-digital din ang kanilang mismong panel. Nagbabalik ulit tayo dito mismo sa may Motobida, Phase 2 North Caloocan. So Phase 2 Bagong Silang North Caloocan. So currently itong re-review naman natin ngayon, alam ko familiar sa inyo to, pero ang pinagkaiba lang right at this time is yung kanilang FI version na EC125i ang i-review natin ngayon. So yun, so bago muna nang umpisahan natin, Dre, katulad ng lagi ko sinasabi, intro muna tayo. So yun nga mga Dre, EC125i ang kaharap natin ngayon at hindi yung carb version. So take note, ang kulay nito is nakaka-medium green. And also ito yung re-review natin ngayon sa pagkakataong ito. So alamin muna natin ngayon yung technical specs ng motorsiklo na to. Well, basically pareho lang naman sila ng technical specs ng unang version na carb version, pero as of now meron lang konting naiba. So ayun, ilalatag ko na lang din mismo sa introduction ng video na to kung ano-ano yun. So ang tanging na bago lang naman dito kung tutusin is yung kanyang fuel injected system, fuel system. Air-cooled pa rin naman ito, 125cc pa rin ng kanyang specs. Displacement 4-stroke, single cylinder. Then also meron itong compression ratio na 9.5:1. Then also meron itong bore and stroke na 52.4 by 55.1 mm. So punta tayo ngayon sa kanyang performance kung may nabago ba, which is yung kanyang max output. So yung max output nito is 6.5 kilowatts at 7,500 RPM. Then also naman yung kanyang max torque naman is 0.5 Newton meter of torque at 6,000 RPM. So yun yung kaya ko ibigay na technical. So kayo na lang din bahala mag-compare. Pero sa tingin ko mas lumakas to compare dun sa carburetor type na unit nito. So sa ngayon, ibutin natin muna kahit paano, kahit konting recap lang kung ano ba ang nabago dito mismo sa mismong FI version niya. Tapos noon yun, try na natin ulit. Sige, let's go. So EC125i, which is ito yung FI version niya. So somehow same din nung itsura niya dun sa carb. Then also papansin natin yung kanyang DRL dito is naka-LED na rin. Yung kanyang signal and turning lights dito mismo sa gilid is naka-LED din. Same din nung sa kanyang headlight niya. So may pagka-mirror resemblance din ito, katulad nung first na ni-review natin. Pero meron siyang somehow iba lang yung type nung kanyang design dito mismo sa may bandang front, since medyo may pagka-resemblance siya ng Honda Click 125. Then also ma-identify natin yung resemblance ng Euromotor dito, since meron siyang hiwa-hiwalay na strips ng LED daytime running light dito mismo sa may bandang front. Then also yung kanyang tricolor concept dito mismo sa kanyang full body color ng motorsiklo. So kung napapansin nyo, yung light reaction, may times na nagiging violet ito, may times na nagiging dominant din yung green. Depende sa kung anong tatama na light effect dito mismo sa motorsiklo na to. Then other than that, mapapansin natin dito mismo sa may bandang baba, disc brake pa rin na to, with matching a single piston caliper na rin nasa kanyang brakes. Then also commuter tire na rin, naka wheel mags na rin. Then telescopic port din ang gamit niyang suspension dito sa may bandang harapan. So ang sukat nito is nasa 70 by 80 by 14 ang gulong niya. So katulad ng sinabi ko kanina, commuter tire to, and also standard na commuter tire ang gamit na dito, gulong. Then also papansinin natin mabuti yung kanyang design is hindi pa rin nawawala yung kanyang additional na
parang may pagka-winglet dito mismo sa may bandang gilid, which is nakakatulong din for aerodynamic purposes. Ayan, meron siya nakalagay dito na sticker na Euromotor 125. So yun, nakikita naman natin. By the way, different kinds of colors ang available nila dito mismo sa Motovida. Meron silang kamelyong green, meron silang kamelyong yellow, then also white and black color na gloss lahat ng color niya na. So yun, ayun pa rin yung design niya dito. Then also yung kanyang engine guard dito mismo sa may belly. Yan, hindi nga lang din naka-extend yung kanyang fender dito mismo sa may bandang front. Pero all goods pa rin. So punta tayo mismo sa may bandang rider section. Natin mabuti, same lang din to nung katulad ng una na car version nila na naka-digital din ang kanilang instrument panel. Then left and right controls is yung kanyang switch for headlight and DRL, then also yung electric start. Turning lights button naman para dito sa right ay left, then also yung kanyang high beam and low beam na taas baba, tapos yung horns. So hindi nawawala yan. Ang wala lang dito ngayon is yung choke dito sa may bandang baba. Syempre hindi mawawala yung kanilang utility packets dito mismo sa may bandang harapan ng rider. Makikita natin dito na meron siyang utility packet dito na malaki for para paglagyan ng kahit anong mga bagay na gusto nating ilagay dito, including din yung cellphone. Then also mapapansin natin na meron siyang USB charging port dito mismo sa may bandang loob ng kanyang packet. So dito naman sa bandang right side, medyo may kalinitan lang ang kanyang side pocket since na itong utility pocket niya, since dito kasi nakalagay yung si AC. So same lang din sa carb, ganun din yung size niya. Then also ayan, utility hook para sa lalagyan ng mga pinamili. Footboards, check, medyo malapad din. Then also yung upuan nito is may pagka-wrap texture din, katulad ng iba pang nare-review ko na unit kay Euromotor. Ayan, pero malambot siya at paano. Tapos check natin dito. Ayan, somehow meron siyang compartment dito sa ilalim na merong katamtamang laki. Mapapansin natin yan dito. Tapos dito rin nilalagay yung kanyang battery sa loob. Ayan, so dito mo i-place yung battery sa part na to. Tapos yung kanyang compartment na pwede mong paglagyan ng other documents, tools, so on and so forth, plus yung kanyang gas tank dito mismo sa may bandang likuran. So hindi pa rin nawawala yung kanyang reassembled na white na grab bar para sa OBR mismo dito mismo sa may bandang likuran. Okay, so fuel tank capacity, same pa rin ba? Check natin. Fuel tank capacity is 6.5 liters. Marami-rami pa rin. So technically maganda to kasi FI na, tapos sobrang dami pa ng kayang ikarga nito ng gasolina. So good to say, ito mismong motorsiklo na to is kaya nitong bumiyahe ng malayo-layo habang naglo-long ride kayo. So ewan ko lang, sana may gumawa ng content nito na matesting from kung hanggang saan naabot yung gasolina nito, itong EC125i na to. So yun. Okay, so other from design, tricolor concept with carbon design dito mismo sa bandang likod. Although sa front nakita ko na rin to so yun ang kagandahan din doon. So then also naka-upright sports position din yung kanyang exhaust dito sa may bandang likod. Ang kanyang rear naman na tires is ganoon din, naka commuter din. So 80 by 90 naman by 14. Wheel mags na rin. Then also, ang alam ko dito sa unit na to is naka drum brake pa rin siya until now. So good thing, makikita din natin dito mismo sa may bandang likuran, sa may nung CVT niya is meron din itong kickstart na applicable din for halimbawa masira yung electric start is pwede pa natin mapagaya itong motorsiklo ito.
And also, naka-single shock suspension din ito. Dito mismo sa may bandang likuran. Pero take note, hindi po siya adjustable katulad nung iba pang wheels na nire-review natin ngayon dito kay Motominda. So yun. Pero so far so good. Same pa rin naman, pero pinagkaiba lang, mas malakas ang performance nito at mas matipid ng sa gasolina yung EC125i nito. Since ito is then also in terms of aesthetic designs, maganda pa rin. Bakit? Kasi naka tricolor concept yung ano nito, yung color nito, since na meron itong magiging effect based on the light, based on the impact mismo ng ilaw o ng araw mismo sa motorcycle ko. So yun, sa may bandang likod tayo. May clear lang yung review ko dito kasi napasadahan ko na yung carb eh. Pero sige, goods. Okay lang yan. So, kagandahan dito, all LED pa rin ang kanyang ilaw dito mismo sa may bandang likod, including yung signal lights and tail light neto na naka-integrate na into single light system mismo sa likod. Then also may malawak din itong fender dito mismo sa may bandang likuran. So, ang hindi lang natin dito nagawa before sa kanyang unit is yung i-seat height test ito. Pero ngayon, gagawin na natin ngayon. So, yun, the moment of truth. Okay, so the moment of truth. Tapak muna natin itong mabit-bitin natin dito. Okay, so good to say, semi-tip ko lang ako dito sa mismo motor na to. Naka-seat ko na siya naka-try before na sakyan. Then also, alam ko pareho lang sila na seat height sa yung clearance mismo sa motorcycle na to, single card. Then, pansin ko na manageable din naman siya. Maganda din kapag nagmamaneho ako ng Honda Beat. Same lang din yung signal niya kapag nakastak ng upuan. Eh, ayan. Kaya-kaya mong controlling mo yung mismo motorcycle na to. Bukod pa doon, kagandahan ko kasi dito kay EC125 is napaka-comfortable ng sakyan since hindi lang sa upuan. Sobrang lambot na naman po itong upuan. Tapos, makita rin po sa kanyang position. Which is naka-upright yung position ko ngayon and fully straight yung likod ko. So, iwasan ko yung masyadong malakas na impact pagdating sa spine. Hindi na po lang sinusunod ko ng sports bike ng motorcycle habang nagdadrive ako. So, experience ko yan. So, tingin ko magiging applicable na to. Applicable to bali kang attachment ko. So, yun. Full thing para sa motor na to, napakaganda in terms of aesthetics, colors, portability. Also, hindi ko pa naman try eh, pero tingin ko sa performance mas parang maganda yung ganda ito. So, ang ganda na muna ako. Okay. So since sa review na natin at na-walkthrough ko na kayo sa mismong motor, alamin naman natin kung ano yung actual na presyo ng FI version ni EC125 o yung EC125i na kung tawagin. Okay, so ito may konti lang ang diferensya compared dun sa carb. So kung ang carb naman ito is 61,900, ito naman is 68,900 pesos ang SRP. So ang down payment niya is 3,500 din, same din. 6 types of term of payments. So 13,265 sa 6 months. 12 months is 7,295. 18 months is 5,305. Okay, 24 months is 4,310. Then also 30 months is 3,713. Plus yung pinakauli, ito pinakamura. Take note nyo to. 3,315, 36 months. So yun na nga muna mga Dre, hanggang dito na lang muna tayo since medyo maikli lang itong review natin sa FI version ni EC125. So hanggang dito na lang muna Dre, stay tuned sa mga susunod nating uploads. Ride safe, Jobs out. Bye.